probinsya ng Cebu. Sagana sa malahiganting mga isda na iniluluto nila sa mga naglalakihan nilang mga kawa. Gaya na lang sa kainang ito sa Katipunan Street sa Cebu City na naghahain ng isa sa mga paboritong sabaw ng ating mga bay, ang umaapaw sa sarap na nilarang. Ang nilarangang ito, family business ni na Jeff. Importante, fresh yung isda na nilalagay natin. Umaga pa lang, nasa Pasil Fish Port na si Jeff para mamili ng bagong huling mga isda. Kabilang sa kanyang pinakyaw, ang dambuhalang yellowfin tunang ito na 60 kilos ang bigat. Ilang kilo po ito lahat? 344. 344. Ilan to yung babayaran ko rito? 40,000. Dito ninilinisan ang binibili nating isda para ma-slice na po nila. Ang nakatoka na magluluto nito, ang pinsan niyang si Christopher. Ilagay muna natin yung mga iniwan natin na mga lamas. Tapos durugin na natin yung kamatis para masarap ang timplada. Ilalagay na natin yung sikretong pampalasa namin. Ngayon po ay ilalagay na natin yung yellowfin tuna. Pagpatak ng alas 3 ng hapon, ready to serve ang nilarang na yellowfin tuna. 80 pesos kada serving. Para siyang sinigang, pero yung asim niya hindi overpowering. Makaluto po kami ng 15 kawa every day. Kumikita na kami ng 30,000 pesos kapag malakas yung bintahan. Dekada 80 raw nung sinimulan ng tatay Simo ni Jeff ang negosyong ito. Kaon ko sa pasil, kusog ilang larang, tanaw na ko ang kusog, akong gisoyd ang luto. Ang pinipilahan namang kainang ito sa Barangay Cogon Ramos, sa Cebu City pa rin. Para raw sa mga matatapang ang sikmura. Ang main ingredient kasi ng kanilang sabaw, ari ng baka. Ito yung ari ng baka, ito yung testicle. Tawag nila rito sa Cebu, lansiao. But ang lansiao, parang root word niyan is Chinese, describing a phallus. Pero sangkatutak na hirap muna raw ang kailangang pagdaanan bago ito matikman. Madaling araw pa lang, ginagalugad na ni Fernanda ang mga tindahan ng karne sa Cogon Market. May lansaw dyan. Pinakuluan ng kanyang mister na si Ditoy sa loob ng 1 oras. Pagkulo, kukunin na para hindi madurog ang ari ng baka. Sunod niya itong nilinis gamit ang razor blade. Kukunin natin yung mga balahibo. Hiniwa-hiwa at saka iginisa. Itatabi na natin para bukas lalagyan natin ng sabaw. Apo, yeah. Yes. Magkuha tayo ng tubig para lalagyan na natin ng sabaw yung ginisa natin kagabi. At matapos ang mahigit 24 oras, pwede nang ihain ang mainit-init na sabaw ng lansiao. Hindi naman siya kadiri-diri kasi malambot siya. Pag kinain mo na siya, para siyang adobo na pinalambot. Si Ditoy, dating pulis, Kahit matigas akong pulis, malambot ang puso ko para sa mga pagluluto. May dating nagkakulong, kumain dito, masarap sa pakiramdam. Kasi kahit ako ang nagpapreso sa kanila, pinupuri pa rin
nila yung luto ko. Patibayan naman daw ng tuhod sa kainang ito sa Barangay Talamban para sa kanilang best-seller na putsero na ang sahog, isang malaking tipak ng tuhod ng baka. Ang mga ipinamalengke ni Virginia, nilinisan niya gamit ang brush. Para matanggal yung dumi at saka yung kunting buhok. Sunod niya itong pinakuluan. Ngayon, kumukulo na yung tubig, ilalagay ko na yung mais, gabi at saka yung kalabasa. Ngayon, ilalagay ko na yung tomato sauce para pampalasa. After isang oras, isusunod ko yung laman ng putsero. Ito ang huli nating ilalagay doon sa putsero kasi madali itong malambot. Kada serving ng putsero ni Virginia, 375 pesos na pwede ng pagsaluhan ng 3 tao. Susop-sopin niyo yung bone marrow kasi masarap to. Itong pinakamasarap na parte na to. Sarap. Nasawsaw mo siya sa ginamos, maghalo yung alat at saka yung tamis. Sarap talaga. Pinapawisan tuloy tayo. Ang recipe ng kanilang putsero, natutunan daw niya sa yumao niyang mister na si Martin. Pakiramdam ko yung asawa ko, ginagabayan ko. Ang putsero at ang langsaw, meron din tong kolesterol. Alam natin na masarap kumain ng mga ganitong pagkain. Ngunit kailangan nating magkaroon ng disiplina. Napapanahon na namang humigop ng pagkasarap-sarap na mga sabaw ng mga tiga Cebu. Nakasahog dito ang mga kwentong nakabaon sa puso ng mga Cebuano, kulturang pinatibay ng panahon at kulinaryang sinabawan ng pagmamahal.